Minsan ba pagising mo sa umaga, pakiramdam mo parang may nakapatong na semento sa mga balikat mo o laging sumasakit ang batok mo? Minsan ba bigla ka na lang nahihilo kahit nakaupo ka lang o kaya ay nakakaramdam ka ng pamamanhid sa mga daliri mo o sa kalahati ng mukha mo? Siguro iniisip mo na stress lang ito sa trabaho o baka dahil sa puyat o baka tumaas lang ng konti ang blood pressure mo dahil nakakain ka ng maalat. Baka pinapahilot mo lang or pinapahiran ng efficacent oil tapos pakiramdam mo ayos na at idadaan na lang sa tulog. Pero paano kung sasabihin ko sa'yo na ang mga simpleng nararamdaman mong ito ay ang mga huling desperadong babala na ng utak at katawan mo bago mangyari ang isang matinding stroke? Pakinggan mo ako mabuti. Ang stroke ay hindi namimili ng edad. Kung dati, akala natin mga matatanda lang o mga lolo at lola ang nai-stroke ngayon, nakakakita na kami sa emergency room ng mga pasyenteng nasa 20 o 30 anyos pa lang na biglang na-paralyze ang kalahati ng katawan at hindi na makapagsalita. At ang pinakamasakit dito, madalas ay nagbigay na ng maliliit na babala ang katawan nila ilang araw o linggo pa bago nangyari ang malaking atake. Pero binaliwala lang nila dahil akala nila lilipas din ito. Bilang isang doktor, araw-araw akong nakakaharap ng mga pamilyang umiiyak at nagsisisi dahil sana daw dinala na nila agad sa ospital nung unang nagreklamo ng sakit sa ulo o pagkahilo ang mahal nila sa buhay. Kaya sa video na ito, bubuksan natin ang iyong isipan sa mga tahimik at nakakatakot na sinyales ng stroke na hindi mo dapat i-ignore kahit kailan dahil baka ito na ang magligtas sa buhay mo. Isa-isahin natin ang 5 pinakamahalagang warning signs na kailangan mong bantayan. Ang unang warning sign ay ang biglaang pamamanhid o panghihina ng mukha, braso o binti, lalo na kung ito ay nangyayari sa isang gilid lang ng iyong katawan. Hindi ito yung tipong nangawit ka lang dahil nadaganan mo ang braso mo sa pagtulog ng matagal. Ito yung pamamanhid na bigla na lang darating na parang may makapal na balot ang balat mo kahit wala kang ginagawa. Minsan mapapansin mo na parang bumibigat ang isang kamay mo at hindi mo mabuhat ang simpleng baso ng tubig o nabibitawan mo ang kutsara habang kumakain. O kaya habang nakatingin ka sa salamin napapansin mo na tabingi ang ngiti mo o tumutulo ang laway mo sa isang gilid ng labi mo dahil hindi mo na makontrol ang mga muscles sa mukha mo. Nangyayari ito dahil ang particular na bahagi ng utak mo na kumokontrol sa mga muscles na iyon ay nawawalan na ng daloy ng dugo at oxygen at unti-unti nang namamatay ang mga brain cells doon. Ang pangalawang warning sign na madalas mapagkamalang simpleng migraine o puyat ay ang biglaang panlalabo o pagkawala ng paningin sa isa o parehong mata. Hindi ito yung unti-unting paglabo ng mata dahil tumatanda ka at kailangan mo ng salamin. Ito yung parang biglang may ibinabang maitim na kurtina sa paningin mo, nagiging dalawa ang nakikita mo o nagkakaroon ng itim na anino sa gilid ng mata mo. Ang mga mata natin ay direktang nakakonekta sa ating utak gamit ang optic nerve at kapag may namumuong blood clot o nagbabara na ugat sa likod ng utak, madalas na ang paningin ang unang-unang naapektuhan. Maraming pasyente ang nagkukwento na bago sila tuluyang ma-stroke, nakaranas sila ng ilang minuto na parang nabulag sila sa isang mata tapos bumalik din agad kaya hindi na nila pinansin at pinagpatuloy ang trabaho. Isang napakalaking pagkakamali iyon dahil iyon na pala ang tinatawag naming transient ischemic attack o TIA na mas kilala bilang mini-stroke. Ang mini-stroke ay ang pinakamalakas na babala ng kalikasan na may malaking stroke na paparating sa loob ng ilang araw kung hindi ka magpapakonsulta agad. Ang pangatlong warning sign ay ang biglaang hirap sa pagsasalita o hirap na intindihin ang sinasabi ng mga tao sa paligid mo. Minsan ba may kausap ka, tapos biglang nabubulol ka na parang nakainom ng alak kahit wala ka namang ininom?
O kaya alam mo nang malinaw sa isip mo yung gusto mong sabihin, pero pagbuka ng bibig mo, ibang salita ang lumalabas o kaya ay hindi mo mabigkas ng tama ang mga letra? Ito ay isang kondisyon na tinatawag na aphasia. Nangyayari ito kapag ang language center ng utak mo na madalas ay nasa kaliwang bahagi ay nakakaranas ng matinding kakulangan sa oxygen dahil sa bara. Nakakatakot ang pakiramdam na ito dahil gising na gising ka. Alam mo ang nangyayari sa paligid mo, naiintindihan mo sila, pero parang natrap ang boses mo sa loob ng sarili mong utak at hindi mo mailabas ang tamang salita. Ang pang-apat na warning sign ay ang matinding pagkahilo na kasama ang pagkawala ng balanse o hirap sa paglalakad. Hindi ito yung simpleng vertigo na umiikot ang paligid kapag gumalaw ka ng mabilis. Ito yung pagkahilo na parang bigla kang itinulak at hindi mo makontrol ang mga binti mo, parang palagi kang matutumba sa isang gilid. Minsan kasama nito ang biglaang pagbagsak na walang malinaw na dahilan kahit naglalakad ka lang sa patag na kalsada. Kapag apektado ang cerebellum o ang bahagi ng utak sa likuran na responsable sa ating balanse at koordinasyon, ganyan eksakto ang mangyayari. Kung bigla kang nawalan ng balanse na sinabayan ng pamamanhid o panlalabo ng paningin, wag na wag mo itong itutulog sa pag-aakalang pagod lang ito. At ang panlimang warning sign na marahil ay ang pinakanakakatakot sa lahat ay ang biglaang pinakamatinding sakit ng ulo na naranasan mo sa buong buhay mo na parang may pumutok na bomba sa loob ng bungo mo. Tinatawag namin itong thunderclap headache. Bigla na lang sasabog ang sakit sa ulo mo sa loob lang ng ilang segundo na walang anumang babala. Kung nakakaranas ka nito, lalo na kung may kasama itong matinding pagsusuka, pagtigas ng leeg at paglabo ng paningin, ito ay isang napakalinaw na senyales ng hemorrhagic stroke o yung pagputok ng ugat na mismong nagdudugo sa loob ng utak mo. Ito ay isang extreme medical emergency na bawat segundo ay nagdedetermina kung mabubuhay ka o mamamatay. Para mas maintindihan mo kung gaano ito kaseryoso, ikukwento ko sa iyo ang nangyari sa isang pasyente namin, tawagin natin siyang Mang Cardo. 50 anyos pa lang siya at nagtatrabaho bilang tricycle driver. Isang gabi, umuwi siyang nagrereklamo na sobrang sakit ng batok niya, parang laging nahihilo at parang manhid ang kanang braso niya. Sabi ng asawa niya, uminom na lang siya ng pain reliever, magpahid ng liniment at matulog para makapagpahinga dahil baka na-stress lang sa init ng araw. Natulog nga si Mang Cardo, pero kinabukasan ng umaga hindi na siya magising at hindi na siya tumutugon. Nang isugod siya sa ospital, nakita namin sa CT scan na pumutok na ang isang malaking ugat sa kaliwang bahagi ng utak niya habang siya ay natutulog. Nakoma siya ng ilang linggo at nang magising ay hindi na niya maigalaw ang buong kanang bahagi ng katawan niya at hindi na rin siya makapagsalita kailanman. Dahil lang inakala nilang pagod at simpleng sakit ng batok na wala ng hanapbuhay si Mang Cardo at habang buhay na siyang kailangang alagaan pakanin sa bibig at paliguan. Napakasakit nito para sa pamilya dahil pwede sana itong naiwasan kung nalaman lang nila ang mga babala. Kaya ano ba talaga ang nangyayari sa loob ng utak kapag nagkakaroon ng stroke? May dalawang pangunahing klase ito. Ang una tayong ischemic stroke kung saan may namumuong dugo o blood clot na bumabara sa ugat na papunta sa utak. Ito ang pinakamadalas mangyari. Dahil walang dumadaan na dugo at oxygen, namamatay ang brain cells sa lugar na iyon. Ang pangalawa ay ang hemorrhagic stroke, kung saan pumuputok ang mismong ugat sa utak dahil sa sobrang nipis nito o dahil sa patuloy na pagtaas ng blood pressure o high blood na hindi nakokontrol. Kapag pumutok ang ugat, kumakalat ang dugo sa loob ng bungo na nagdudulot ng matinding pressure na dumudurog sa mga malambot na tissue ng utak natin. Alinman sa dalawang ito, kapag namatay ang brain cells, hindi na ito kailanman nabubuhay ulit. Wala itong kakayahang maghilom na parang sugat sa balat. Yan ang pinakamalungkot na katotohanan.
Kung anong bahagi ng katawan ang kinokontrol ng namatay na brain cells, doon ka permanenteng mapaparalyze. Kung hindi mo papansinin ang mga babalang ito, ano ang magiging epekto sa'yo? Pwedeng bukas hindi ka na makatayo at makapaglakad ng mag-isa. Pwedeng bukas hindi mo na mayakap ang mga anak mo dahil matigas na ang kamay mo. Pwedeng bukas kailangan mo na ng diaper at may nagpupunas sa'yo dahil bedridden ka na. At ang pinakamalala pwedeng bukas ay wala ka na sa mundong ito at iiwan mo ang pamilya mong nagdurusa. Kaya nakikiusap ako, wag mong isnooze ang alarm ng katawan mo. Ngayon, ano ang dapat mong gawin kapag naramdaman mo ang mga ito o kung nakita mo ito sa kasama mo sa bahay? Kailangan mong tandaan ang salitang FAST. Isa pa ng acronym dahil nagdagdagas ng buhay. F para sa face. Pangingitiin mo ang tao, tignan mo kung tabingi ang mukha o hindi pantay ang ngiti. A para sa arms, papataasin mo ang dalawang kamay niya at tignan mo kung may isang kamay na bumabagsak at hindi niya makontrol. S para sa speech, papagsalitain mo ng simpleng pangungusap at pakinggan mo kung bulol siya o hindi maintindihan. T para sa time, oras na para tumawag agad ng ambulansya o pumunta sa emergency room ng mabilis. Huwag nyo nang hintayin na lumipas pa ang ilang oras at lalong huwag ninyong paduduguin ang daliri o tenga gamit ang karayom tulad ng madalas kumalat sa social media. Walang siyentipikong basehan yan at nag-aaksaya lang kayo ng napakahalagang oras na pwede sanang gamitin para iligtas ang pasyente. Bawat minutong lumilipas habang may stroke, halos 2 milyong brain cells ang namamatay sa loob ng utak. Kailangan madala agad sa ospital para mabigyan ng gamot na tutunaw sa bara o para maoperahan kung may pumutok na ugat upang matanggal ang pressure. Para naman hindi ka humantong sa ganitong nakakatakot na sitwasyon, kailangan mo nang magbago ng lifestyle ngayon din bago maging huli ang lahat. Una at pinakamahalaga, kontrolin ang blood pressure mo. Ang high blood ang number 1 na kalaban at pinakamalaking dahilan ng stroke. Kung may niresetang maintenance na gamot ang doktor, inumin mo ito araw-araw at huwag kang mag-skip kahit pakiramdam mo ay maganda ang araw mo. Pangalawa, tigilan na ang paninigarilyo dahil pinapatigas nito ang mga ugat mo at ginagawa itong malutong at madaling pumutok o mabarahan. Pangatlo, kontrolin ang kinakain mo, lalo na ang mga pagkaing maaalat, puno ng taba, prito at matatamis. Ang alat ay nagpapataas ng pressure ng dugo, kaya iwasan ang sobrang tuyo, patis at dilata. Kumain ng mas maraming sariwang gulay, isda at prutas at matutong magbawas ng stress sa buhay. Pang-apat, mag-ehersisyo ka, gumalaw-galaw ka araw-araw kahit simpleng paglalakad lang ng 30 minuto para gumanda ang sirkulasyon ng dugo mo sa buong katawan. At pang-5, magpa-check up ka ng regular sa doktor kahit pakiramdam mo ay malakas ka pa para ma-monitor ang cholesterol, sugar at blood pressure mo. Yung mga katawan natin ay isang biyaya at responsibilidad nating alagaan ito. Ang stroke ay traidor, tahimik itong nag-aabang pero laging nagbibigay ng mga maliliit na babala. Nasa atin na lang kung magiging mabilis at matalino tayo sa pagtugon. Paalala lang muli na ang lahat ng impormasyon na tinalakay sa video na ito ay para sa pangkalahatang kaalaman at edukasyon lamang. Hindi ito dapat kailanman ipalit sa formal na medikal na konsultasyon, diagnosis o pagpapagamot ng isang lisensyadong manggagamot o neurologist. Kung ikaw o ang iyong mahal sa buhay ay nakakaranas ng anumang sintomas ng stroke na nabanggit natin, wag na wag mag-atubiling pumunta agad sa pinakamalapit na ospital upang mabigyan ng mabilis at tamang atensyong medikal dahil ang bawat segundo ay mahalaga. Maraming salamat sa inyong panunood, nawa ay marami kayong natutunan na kaalaman na pwedeng magligtas ng buhay ng inyong pamilya. Ingatan ang inyong sarili at ang inyong kalusugan palagi at magandang araw sa inyong lahat.